Alam mo ba na ang bawat salitang sinasabi mo at iniisip mo ay may kapangyarihan? Oo, pati yung mga salitang huwag, hindi, o wala, may epekto sa isip mo. Kapag paulit-ulit mong ginagamit ang mga salitang iyon, parang binibigyan mo ng atensyon at enerhiya ang mga bagay na ayaw mo, sa halip na ang mga bagay na gusto mo. Ngayon itanong mo sa sarili mo, ano ba talaga ang gusto ko? Ayon kay Napoleon Hill, isang kilalang manunulat at eksperto sa personal development, hindi pwedeng sabay na mamuhay sa parehong positibo at negatibong emosyon ang isip. Kailangan isa lamang ang nangingibabaw, positibo o negatibo. Kung palaging negatibo ang iniisip, palaging negatibo rin ang nararamdaman. Kung positibo naman, mas malinaw ang direksyon at mas malaki ang pagkakataon na makamit ang gusto mo. Kapag ginagamit mo ang salitang huwag or hindi, nagfo-focus ang isip mo sa bagay na ayaw mo. Halimbawa, kapag sinabi mo, ayoko ng pagkabigo, ano ang naiisip ng utak mo? Oo, ang pagkabigo. Hindi sa intention mo, pero nakatuon ang attention mo sa negatibo. Ngunit kapag tinanong mo ang sarili mo, ano ba ang gusto ko? Bigla nagbabago ang focus ng isip mo. Dito mo sinisimulang ilagay ang enerhiya sa positibo, sa solusyon, at sa resulta na gusto mo. Isipin mo ang isip natin ay parang hardin. Kung puro damo ang tatanim, puro problema ang lumalago. Pero kung positibong emosyon at malinaw na layunin ang itinatanim mo, unti-unti itong uusbong at magbibigay ng bunga, tagumpay, kasiyahan at fulfillment sa buhay. Kapag may sitwasyon kang hindi gusto, huwag agad sabihin, ayoko nito or hindi ko kaya. Sa halip itanong mo, ano ba ang gusto kong mangyari dito? Isulat mo o isipin mo ng malinaw ang resulta na gusto mo. Halimbawa, kung nagkakaproblema ka sa trabaho, huwag lang isipin ang problema. Isipin mo kung paano mo maaayos at makakamit ang solusyon. Sa ganitong paraan, unti-unti mong binabago ang habit ng isip mo. Ang positibong emosyon ay nagiging dominant na puwersa at mas nagiging malinaw ang desisyon, aksyon at direksyon mo sa buhay. Tandaan, nasa sayo ang kontrol ng isip mo. Hindi ka basta-basta biktima ng sitwasyon. Sa bawat salita at iniisip mo, may kapangyarihan kang bumuo o sirain ang realidad mo. Simulan mo sa simpleng tanong, ano ba ang gusto ko? Punuin mo ang isip mo ng positibong emosyon at magbibigay ito ng lakas, inspirasyon at gabay sa bawat araw. Kaya ngayon, maging conscious sa bawat salita at iniisip mo. Palitan ang huwag at hindi ng tanong na magbibigay focus sa gusto mo. Makikita mo, sa bawat araw na gagawin mo ito, unti-unti magbabago ang mindset at ang buong buhay mo ay magiging mas malinaw, mas positibo at mas matagumpay.